Inosenteng inosente. Totoong totoo. Pero alam niyo bang ang mga boses ng mga bata na madalas natin naririnig sa TV at radyo, hindi lang pala sa mga bata. Pero alam niyo ba, sa mga paborito nating animation series o kahit pa sa mga telenovelang dinub sa Tagalog, bibihira pala talaga na mga bata rin ang nagbibigay ng boses sa mga batang tauhan. Kahit pa mas angkop dapat na bata rin ang nagdadub sa ganitong mga sitwasyon. It seems like it's not my day. Noong araw kasi, karamihan sa mga boses bata, matanda yung nagboboses dyan. Yung mga tipong, ay talaga lolo, di ba? Kaya lang, ngayon, alam na ng tao na matanda yung nagboboses eh. Medyo matalino na ang mga tao ngayon. So, para sa akin, natural is in. Dapat, bata rin ang magboses. Kaya ang isang cable channel na puro cartoons ang palabas, naglunsad ngayon ang isang pa-contest para makahanap ng mga batang dubber. Nice beats, but not much help. Maging sa ilang mga TV commercial, mga totoong bata na rin ang nagvo-voice over. Katulad ng 11 anyos na si Kimberly. Sila upang maguhay at maghanap ng tanso, pilak, ginto. Maliit man daw ang kanyang boses, napakinggan na raw ito sa bawat sulok ng Pilipinas. Siya ang tinig na nagkukwento ng alamat sa isang commercial ng isang mining company. Natutuwa po. Kasi po, narinig ko yung boses ko sa TV. Marunong din po siya umarte ng boses niya. Tapos maliit din ang hinahanap nilang boses. Kaya yun, nakuha siya. Bukod sa malaking oportunidad daw ito para sa kanya, nakakatulong pa sa kanyang mga kapatid. Yung una po, 4,000. Pambili po ng school supplies po namin. Ang 17 anyos namang si Steven, musmus pa lang daw nung nagsimula sa pagdadabing. At kahit binata na siya ngayon, kayang-kaya pa rin daw niyang magboses bata. Sakura, bilisan mo! Dali! May claw card! Ano ba? Huwag nga kayong makulit dyan. Isa sa mga hindi malilimutang karakter na binigyan niya ng tinig ang batang si Tak-gu sa The Baker King. Mama! Huwag na po kayo lalayo sa akin! Since 5 years old pa lang po ako, nag-start na ako mag-dub. Kinakarga pa ako, tas sasabihin sa akin yung line. Tapos pag kinalabit ako, doon ako magsasalita. Mama! Halimbawa, sinabi po ng tita ko na, oh, umiiyak yan. Di kailangan, iiyak na kaagad ako. Tapos pagtatawa, kinikiliti ako para tumawa lang. Kala ko wala na eh. Bago raw sumabak si Steven sa pagdadub, meron muna siyang ritual. Bago ako mag-dub, ang ginagawa ko, umiinom ako ng maligamgam na tubig. Minamasahe ko yung mukha ko, ito. Yung gilid, tsaka yung dila ko, yung rrrr, para diretso yung mga linya na nasasabi ko. Hindi lang daw siya basta nagbabasa ng mga linya kapag nagdadabing. Binubuksan din daw niya ang kanyang puso. Ang dubbing po kasi, sinasapuso mo yung bawat line eh. Yung script word lang po yan eh. Lalagyan mo lang po siya ng emotion. Kung umiiyak yung character, iiyak ka na buong puso. Kung masaya, masaya ka dapat. Hindi lang siya basta bato ka lang ng bato ng linya. Punta ka saan narito? Hoy, di mo ba nakikita? Sa tuwing naglalaro naman ang 9 na taong gulang na si Dom, para raw mas maging exciting, nilalagyan niya ng live na boses ang kanyang mga laruan. Kagi Bunshin Technique! Namana rin daw marahil ni Dom ang hilig niya sa paglalaro ng kanyang boses sa kanyang tatay na si Bernie, na isa ring professional dubber. Si Bernie ang boses ng mga sikat na tauhan sa Dragon Ball Z na sina Piccolo, Gohan, kailangan na natin kumilos. at Trunks. Anong gagawin natin ngayon, Tito Goku? Si Bernie rin ang boses sa likod ni Doraemon. Nobita, nandiyan na si Damulag! Anong gagawin natin ngayon? Nung minsan, may ginawa ako, pinag-try ko siya. Okay naman, para sa isang bata na bago, okay naman yung ginawa niya. Kasi mahilig po kami sa cartoons para kami naglalaro. At mukhang like father, like son, dahil pangarap din daw ni Dom na maging dubber. Kahit
Nabibigyan din naman ni Bernie ng mga tip ang kanyang anak. Minabuti niyang ipakilala ito sa isa sa pinaka-veteranong dubber sa bansa. Hello! Si Evelyn Guerrero, na mas kilala natin bilang si Matutina. Ito ang future dubber to, tita. Of course, di ba? Napakamahal pala ng mag-parlor ngayong panahong ito. Mula sa mga radio drama, telenovela, pati mga anime series, naglalapat ng boses si Matutina. At hindi lang boses ng mga matatandang karakter, pati mga bata. Talaga bang hilig mo ang magdubbing? Opo. Ba, handa ka ba sa mga kung ano-anong cartoons na hindi lang pambata, kundi pangyara? Opo. Diretso na agad sa recording booth sina Dom at Matutina para sa ilang eksena sa isang animated film kung saan si Dom ang gaganap na bida. Means it's hero time. May headset. Yan, para na sa ganon, ito ang gamit doon sa guide. Maririnig mo yung guide. Ang magiging guide mo, salitang point. Di Tagalog mo ngayon dahil nasa script natin yung Tagalog. Okay? Ito na yun. Ako, grabe ang tangke niya, Lolo Max. Ano ka ba? Hindi yung tangke. Isa yung fully automated urban assault vehicle. Sigurado ang mag-i-enjoy akong gamitin niya sa'yo. Bilis pa. Huwag mo yung dadap yung ulo. Sa'yo! Sigurado ang mag-i-enjoy Relax ha. Sigurado mag-i-enjoy akong gamitin niya sa'yo. Sa loob lang ng isang oras, natapos na nilang i-dub ang isang eksena. Nako, grabe ang tangke niya, Lolo Max. Ano ka ba? Hindi tangke. Isa yung fully automated urban assault vehicle. Sigurado ang mag-i-enjoy akong gamitin niya sa'yo. Pwede ba tumigil na kayo? Kumusta na, Dominic? Buti naman po. Mabuti, pero kasi ang napansin ko, kinakabahan ka pa rin eh. Alisin mo yung kaba na yan kasi yung kaba na yan ang nakakasagabal. Yung mga reflexes mo kasi dapat mabibilis. At isa na yung pandinig mo, isa na yung mata mo. Di ba? At isa na syempre yung bibig mo. Isa pa, titingin ka sa script, lagi ka rin titingin dun sa video. Kung ano yung nangyayari. Oo, kung ano nangyayari. Kasi baka mamaya, tuloy-tuloy ka nagbabasa. Nung pala, mag-i-stop siya. May pausing. Okay, thank you very much. Okay, doon sa bago nating magiging dubber. Dali! May klogay! Ang kanilang munting tinig, malaki ang naging impact sa mga tagapakinig. Asahan nating hindi ito ang huling beses na sila'y ating maririnig. Kuha mo?